Sugatan ng isang foreman ng isang construction site sa Pasig matapos masaksak ng isang trabahador. Ang paliwanag ng naarestong trabahador sa balitang hatid ni EJ Gomez. Dugo ang nakaupo ang isang lalaki sa labas ng isang construction site sa Barangay Ugong, Pasig City nitong linggo. Ang 41 anyos na biktima, foreman sa construction site na sinaksak umano ng isa niyang trabahador ayon sa pulisya. Base sa investigasyon, nagiinuman ng mga construction worker at foreman nang magkainitan ang dalawa sa mga trabahador kabilang ang pamangkin ng foreman. Nung hindi na sila magkaintindihan, yung suspect natin bumalik sa kanilang barracks, kumuha ng kutsilyo at yun sanang paggagamitin panaksak doon sa pamangkin ng biktima. Kaya lang itong pamangkin nakaiwas, kaya itong biktima natin na nasaksak, yun ang tinamaan. Noong pagdating po namin, bali po nagkalat na rin po yung dugo. Meron na po siyang dressing, meaning meron na po nag-alalay sa kanya ng sugat malapit po sa kilikili po, sa kanang bahagi po ng dibdib. Approximately 3 inches yung pinaka-open wound. Isinugod sa ospital ang biktima na nalagay sa kritikal na kondisyon ayon sa kanyang kaanak. Kwento ng anak ng biktima, base raw sa pahayag ng ama, napatayo po sila papa sa labas ng pinto. Iba po dapat ang sasaksakin. Bigla po si papa ang sinaksak at pinaghahabol po din yung mga katrabaho ni papa ng saksak. Aawat lang po talaga dapat ang tatay ko kung sakali man pong may rambulan. Inaresto ng pulisya ang 22 anyos na sospek. Na-recover sa kanya ang ginamit na patalim. Ayon sa sospek, hindi niya intensyon na saksakin ang kanilang foreman. Dumepensa lang daw siya sa nag-amok na pamangkin ng biktima. Depends lang po, ma'am. Yung nagampas ng bote, yun talaga una kumuha ng kutsilyo. Tinulak siya kasi ng pamangkin niya. Kaya napunta sa akin nun, kaya natamaan ng kutsilyo. Pasensya po sa nangyari po na gano'n, na nasaksak po siya. Pero wala po akong balak, nasaksakin po talaga siya. Sa Pasig City Police Custodial Facility, nakadetain ang sospek na maharap sa reklamong frustrated homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.